Arangkada na sa Sabado ang field testing ng Commission on Elections para sa automated midterm elections sa darating na Hatol ng Bayan 2025. Sinuri naman ng COMELEC ang mga kagamitan na gagamitin para sa field testing. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Walang humpay ang paghahanda ng Commission on Elections para sa Hatol ng Bayan 2025. Katunayan, susunod nilang gagawin ay mag-field test para sa mga makina at buong sistema na gagamitin sa automated elections. Dito, malalaman kung may dapat pa bang baguhin o ayusin bago ang halalan. Para makita natin yung effectiveness talaga ng machine, lalo na yung pagka-transmit ng results. Ang susubukan naman sa field test, bukod sa aktual na gagawin ito sa mga presinto at liblib na lugar sa Pilipinas, unang beses masusubukan ang 15% threshold sa mga makina. Titignan din dito kung magkakaroon ba ng problema ang transmission o pag-send ng mga boto sa mga server ng COMELEC, Citizens Arm at iba pang stakeholders. Ang importante rito, makita kung mabisa ba ang mga telco companies na gagamitin, pati na rin ang Starlink para sa mga lugar na mahirap ang signal o komunikasyon. Posible yung sinasabi nila na bigla may papasok na lang o kaya mapapalitan na lang ng result kasi may dinadaanan. Imposible sapagkat yung CCS ay nakaprogram to accept the IP at the machine of the IP address na nanggaling sa presinto at kitang-kita ito dito. Ang field test naman ay gagawin sa 34 na presinto na nasa 6 na probinsya sa Pilipinas at ang iba ay sa ibang bansa. Karamihan naman ang nasa Pilipinas, nasa remote areas tulad ng Tawi-Tawi, Batanes, Palawan at Davao del Sur. Sa ibang bansa naman, meron sa Asia, Europa, Middle East, Africa at kahit sa Amerika. Para naman matiyak ng COMELEC na handa ang mga gagamitin para sa field test sa Sabado, ininspeksyon nila ang warehouse ng mga ACM sa Biñan, Laguna. Sabi ng COMELEC sa kabuuan, nasa 85,000 na ang na-deliver ng ACM sa Pilipinas at inaasahan ngayong buwan matatapos ang delivery ng kabuuang 110,000 automated counting machines. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.